Kamusta po kayo? Magandang gabi po muli sa ating lahat at muli po tayong nagbabalik para magbahagi ng video dito sa ating channel. At ito'y kaugnay sa binasurang impeachment complaint against kay PBBM. At bago tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi, kung hindi ka nakasubscribe dito sa channel, i-subscribe nyo na po at nasa 17,000 na subscribers dito sa channel na ito. At pindutin nyo rin ang notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload natin. Kahapon meron tayong in-upload na video tungkol kay PBBM na kung saan ay binasura nga itong dalawang impeachment complaint. Sa ngayon, ipaparinig ko sa inyo kung paano binasura at kung sino yung nag-file ng complaint na ito, na kung saan ay sinasabi dito yung involvement ng ating Pangulo kung bakit siya kailangang i-impeach. At ito ang isang dahilan o isang paratang na magtuturo sana na siya ay dapat i-impeach, na kung saan nga ay final ni Antonio Tenyo. So pakinggan natin at panoorin muna natin ang video na ito. Umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tenyo na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tenyo, pwedeng ipangga ang umano'y text. Itong text message pala ang ginawang ebidensya ni Representative Antonio Tenyo patungkol sa conversation daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Undersecretary Bersamin, na kung saan nga ay parang nagre-report na si Bersamin na yung tungkol sa pera na pinag-uusapan daw, pero wala po tayong, yun ay base lang dito sa news na ating napanood. Messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion ganon, in an armored van, diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tenyo, isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa kanya niya
Sinisikap naming kumpirmahin ito kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. I-explore po ng Makabayan, nag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. So yun, at napanood natin ang video na ito na kung saan nga ay isang news tungkol sa kung paano, kung ano ang dahilan at bakit sinampahan ng kasong impeachment itong si PBBM. At ang nagsampa nito ay isang member ng House of Representatives na si Antonio Tino, na kung saan base nga sa kwento rito ay nagmula kay aligasyon na kung saan ay yung conversation ni na PBBM at ni Bersamin. So talagang kung may katotohanan man yun o baka naman gawa-gawa lang ng mga text message o ano ang kanilang bakit kung talagang credible yung information na yun o yung ebidensya na yun, bakit binasura ng House yung impeachment complaint samantalang matinding ebidensya yun kung nagkataon, di ba? Dahil conversation sa mobile, parang matinding ebidensya yun. Pero ayun nga, binasura nga yung impeachment complaint. So hiro mo no, text message, parang nagkikwento ron si Bersamin tungkol sa ipinadalang basura. Basura ang tawag nila dyan. So sana ay nagustuhan nyo itong ating binahaging video na ito, at kung nais mong magbigay ng iyong opinion, komento na may kaugnayan sa ating ibinahaging video, mag-comment lang ito sa comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.